Noong April 9, 2022 ay may isang videong nag-viral sa internet. Ito ay patungkol sa videong pinost ng isang lalaki sa TikTok na nakuhaan sa isang bundok sa Alberta, sa Canada. Ang nag-post nito ay si Andrew Dawson. Ito ay habang bumabiyahe sila ng kaibigan niya ay may napansin siyang kakaiba sa ibabaw ng bundok. Kaya naman binidyohan niya to at nung zoom in niya ay hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Dito ay may nakita siyang tao o inakala niyang tao na nakatayo sa ibabaw ng bundok. Nakatingala ito sa langit at hindi gumagalaw. Ang nakakatakot dito, sa layo ng distansya ng kalsadang dinadaanan nila dun sa bundok, kung ano man o kung sino man to, ay sobra ang laki nito. Nung oras na yon, alam ni Andrew na hindi tao yung binibidyohan niya. Person, dude. No, seriously, pull over, pull over. No. There's a person standing there. No, it's not. Dude, if you seen what I've seen right now? Matapos maipost ni Andrew Dawson yung video na to sa TikTok, wala pang isang araw ay binulabog na nito ang internet. Maraming mga content creator ang nag-share nito at nagbigay ng kani-kanilang mga opinion. Tandaan pa natin na yung video na to ay nakuhaan sa Canada, bansa kung saan may pinakamaraming report patungkol sa mga Sasquatch, Bigfoot at mga higante. Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang teorya din yung mga taong nakanood nito na sinasabi nilang kung totoong higante ito ay masyado itong malaki. Dahil sa layo na rin ng distansya kung nasaan sila Andrew Dawson nung nakuhaan yung video na yun. Ngayon marami rin tao nagsasabi na tori lang daw to sa ibabaw ng bundok at hindi ito isang higante. At paglipas ng ilang araw ay lalo lang nagulo yung mga taong tumutok sa kwento na to dahil sinubukan niyang bumalik kung saan niya nakuhaan yung higante na yon. At dito niya napatunayan na hindi ito isang tore. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and solve cases ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Malamang ay marami na sa inyo ang nakarinig at tumutok sa kwento ni Andrew Dawson. Na yung iba ay marami pa rin mga tanong na kung totoo ba talaga itong higante at kung ano kaya ang totoong nangyari kay Andrew matapos siyang mai-report na namatay noong July 1, 2022. Magtatatlong buwan lang ang nakalipas matapos niyang i-post yung una niyang video patungkol dun sa higante sa bundok. Ngayon matapos i-post ni Andrew yung una niyang video ay sobrang daming mga tao ang nag-comment at kumontak sa kanya na subukan niya daw balikan yung bundok na yon at ipakita sa kanila kung nandito pa ba yung higante. At makalipas nga ang ilang araw ay nag-post ulit si Andrew at dito na nga lalong nagulo yung mga tao sa internet dahil napatunayan niya na malabong isa itong tore. Dahil pagbalik niya dito ay wala na dito yung higante. Okay, I'm gonna use this as a tripod to try to keep it steady for you guys. And it's not even there anymore too. That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently, I don't know. See, that's me trying to keep it super steady with something there we go. Do you know how hard it is to keep it steady with zoomed in all the way? Sa video na to, maging yung mga taong naniniwalang tore lang yung nakita ni Andrew dun sa unang video ay napaniwalang mukhang giant nga talaga o higante yung nakita niya. Dahil dito ay nakitang kung ano man yung nakuhaan niya nung unang video ay wala na. Maging yung ibang mga content creators sa iba't ibang bansa ay kinokontak si Andrew na puntahan daw nila yung bundok na yun para makita nila kung ano daw talaga yung nakita niya. Umabot na sa mahigit 10 milyong katao ang nakanood ng video na to ni Andrew, na ang lahat ay may kanya-kanyang opinyon na kung gaano kaya kalaki yung higante na yun. Sa parte na to ng Canada, sa mahigit 200 taon ang nakalipas, ay libu-libong mga tao na rin ang nagre-report na nakakita sila ng higante sa parte na to ng bansa. At sa dami ng mga taong nakasaksi nito ay nakarating na yung mga report
sa mga ahensya ng gobyerno. Pero kailanman ay hindi nag-imbestiga yung mga to. Sa tingin ng mga tao, hindi lang talaga naniniwala yung gobyerno patungkol sa mga ganitong uri ng kwento. Sa kabilang banda naman, may mga taong naniniwala na kaya hindi nag-iimbestiga ang gobyerno nila patungkol dito dahil may alam sila sa mga ganitong pangyayari. Sa patuloy na pag-viral ng mga video na to ni Andrew Dawson sa TikTok at sa iba't ibang platform sa internet, at sa patuloy na pagpilit sa kanya ng mga to napuntahan yung bundok na yon, ay pinuntahan niya nga to. At ito na yata yung malaking pagkakamali na ginawa niya, na kung saan sinabihan na siya ng mga viewers niya na wag nang tangkaing alamin kung ano man yung nasa ibabaw ng mga bundok na yon. I just got stopped by like some CIA agents. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm going to go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some like environmental issue was going on. I don't know. He told me to go back and said I was trespassing. I don't get it. It was awkward, but I'm going back again tomorrow to see if he's not there. But if he is there, I will keep camera. I will film because the only angle I could get that I found today is the one I just posted earlier, and there wasn't even anything there. But I don't understand why the road's blocked off. I don't know. Sa video na to, sinasabi ni Andrew na sinubukan niyang hanapin yung daan papunta sa bundok kung saan niya nakita yung higante na yon. Pero hinarang siya dito ng ahensya ng gobyerno. Nakaharang yung sasakyan nito sa kalsada kaya hindi siya makaakyat ng bundok. Ang sabi sa kanya ng CIA ay hindi daw ligtas sa mga tao yung bundok na yon. Kaya't pilit na siyang pinaatras nito at pinababa ng bundok. Dito ay para bang kung ano man yung nasa bundok na yon ay pinoprotektahan nila. Maaaring konektado sa bagay na nakita ni Andrew. Pero syempre marami pa ring mga tao ang hindi naniniwala dito. Lalo na't hindi niya naman ito na videohan. Kaya't ang ginawa ni Andrew, kinabukasan ay gumising siya ng maaga at bumiyahe papunta sa bundok na yon. Sinubukan niya magtanong-tanong sa mga taong nakatira sa mga bayan sa baba ng mga bundok na yon patungkol sa bagay na nakita niya. Pero ang sabi ng mga taong nakatira dito, sa dami na daw ng mga ganitong pangyayari ay hindi na to bago sa kanila. Basta't iniiwasan na lang nila yung mga lugar kung saan nila nakikita yung mga higante na to, at sinabihan ng mga to si Andrew kung ano man yung nakita niya ay wag niya nang alamin at wag niya nang tangkaing puntahan. Para din naman daw yun sa sarili niyang kapakanan. Hindi naintindihan ni Andrew masyado kung anong ibig sabihin ng mga to. Kaya naman nagpatuloy na siya sa biyahe niya sa paghahanap ng daanan paakyat ng bundok. At ito yung mga bagay na nakita niya. So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. What the fuck? Sa video na to ay makikitang may mga bagay at mga helicopter na umiikot-ikot sa paligid ng mga bundok. Na dito ay kumpirmado na kung ano man yung bagay na nakita ni Andrew sa bundok na yon ay nangialam na ang gobyerno. Na ang sabi pa ng mga tao sa comment section sa mga post ni Andrew ay naglilinis na yung mga to ng kalat nila. Na ang ibig sabihin nito ay may ibang taong nakakita sa bagay na hindi dapat lumabas sa publiko. Sa tagpo na to ay may mga tao na nagsasabi kay Andrew na wag nang subukang hanapin yung higanting nakita niya. Dahil bukod sa may mga bagay na lumilipad-lipad sa paligid ng mga bundok ay hinarang na rin siya minsan ng CIA. Sa kabila nito ay sinubukan ulit hanapin ni Andrew yung daan dun sa bundok. At kinagabihan ng araw na yon ay ito yung na-videohan niya. The guy's here again. Yeah, this is him. What's going on?
Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. So that was fucked up. There he is. I'm driving past him again. Just turned around. I don't understand why it's closed off though. It's a fucking public park or public road or whatever. Sa video na to ni Andrew ay nahanap niya na yung daan paakyat ng bundok kung saan siya naharang ng CIA. At pagdating niya nga sa parte na yun ng bundok kung saan siya hinarang, ay nandito pa rin yung lalaking unang humarang sa kanya. Kagaya nung una ay hindi pa rin siya nito pinadaan. Sinabihan siya nito na bumaba na, hindi naman nakipagtalo si Andrew at agad na siyang umalis. Nung naipost ni Andrew yung video na to, ay maraming mga taong nag-aalala para sa buhay niya. Dahil sa tingin ng mga tao, kung ang mga secret agency ng gobyerno ay nakikisali na dito, hindi malabong habulin ng mga to si Andrew Dawson patungkol dun sa videong pinost niya. Dahil kung maaalala natin noon, may isang lalaki noong 2014 na hilig pumunta sa mga kuweba hanggang sa napunta siya sa isang kuweba sa Nevada. Ang pangalan nito ay Kenny Vich na hilig ding mag-post ng mga video sa YouTube. Hanggang sa nakita niya nga yung isang kuweba malapit sa Area 51, kuwebang mas kilala sa tinatawag na M Cave dahil yung bunganga ng kuweba ay paletrang M. At nung balikan at puntahan na nga ni Kenny yung kuweba na yon, mula nun ay hindi na ulit siya nakita. Ano man nangyari sa kanya ay hindi na nalaman. Kaya't patuloy ang pagpapaalala ng mga tao kay Andrew Dawson na ingatan yung sarili niya. Sa paglipas ng ilang araw ay hindi nagpo-post si Andrew. Hindi siya nag-a-update sa mga viewers niya kung ano nang nangyari sa kanya. Marami nang nag-aalala dahil wala siyang kahit anong post sa kahit saang social media niya. At hanggang isang araw ay nag-post ulit si Andrew. Isang bidyong kinakatakutan ng mga sumunod sa kwento na to. I think that's the same vehicle from... Hey! Dito makikita yung parehong sasakyan na nakita ni Andrew nakaharang sa daanan paakyat ng bundok ay nakita ni Andrew nakaparada sa harap ng bahay niya, na kung sa paanong kaparaanan ay nasundan siya nito nang hindi niya napapansin. Dito ay lalo na nag-alala si Andrew para sa buhay niya dahil kung anumang ahensya ng gobyerno ang humarang sa kanya sa bundok na yon, alam na ngayon kung saan siya nakatira, na sa anumang oras kung kailangan siyang patahimikin ng mga to ay kaya na nilang gawin. At hanggang sa makalipas na nga na ilang araw, ilang linggo, ay walang update kung ano na kayang kalagayan ni Andrew. Dahil dito ay lalo lang nag-viral yung mga video niya at yung ilan sa mga viewers niya ay nag-iisip ng i-report ito sa pulis. Dahil sa makalipas na ilang linggo, hindi na nila alam kung ano na nangyari kay Andrew at mukhang nawawala na nga siya. May mga malalaking podcaster na rin ang nag-message sa kanya pero wala silang reply na natatanggap. Ang tanging naiisip lang nila ay dinukot na to o ang mas malala ay pinatahimik na siya. Hanggang makalipas ang 20 araw mula nung pinost ni Andrew yung video kung saan nakita niya yung sasakyan sa harap ng bahay niya, ay nag-post ulit siya ng video na may pamagat na official update. Isang video na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I posted were scripted. They're just fake. They were just strictly for entertainment. I'm sorry to disappoint you guys. I just needed to give you a quick update. Sa video na to, makalipas ang 3 linggong hindi niya pag-a-upload ay inamin niya na hindi daw talagang totoong higante yung na-videohan niya. Inamin niya dito na peke ito lahat at wala itong katotohanan, pero may kapansin-pansin sa video na to. Bukod sa hindi ito yung cellphone na ginagamit niya sa pag-a-upload, nakahawak rin yung mga kamay niya sa mga bulsa niya. Bukod pa dyan ay nakalayo yung cellphone niya sa kanya
Nakapansin-pansing sa lahat ng mga upload at videos niya ay siya mismo ang nagbe-video dito. Bukod pa dyan, ang isa sa mga pinaka nakapagtataka dito ay tumitingin si Andrew sa gilid niya na para bang may nagtuturo sa kanya kung ano dapat ang sabihin niya. Hindi malaman ng mga tao ngayon kung anong paniniwalaan nila. Maging yung mga taong hindi naniniwala sa video ni Andrew Dawson ay nagsimula na rin mag-alala sa kalagayan niya. Dahil sa kabila ng hindi sila naniniwala na higante yung na-videohan ni Andrew sa ibabaw ng bundok, sa video na to ay mukhang nasa peligro yung buhay niya. Nagsimula tong lahat nung hinarang siya nung lalaki dun sa bundok. Pagkatapos ay nalaman nito yung bahay niya at ngayon ay biglang binawi ni Andrew yung mga kwento niya sa mga post niya. At sa tingin ng mga taong tumutok sa kwento na to ay hindi na magtatagal ay patatahimikan na ng mga to si Andrew. Ine-expect na rin ng mga tao na ito na yung magiging huling upload ni Andrew patungkol sa higanting nakita niya sa ibabaw ng bundok. At makalipas ang 10 araw ay nag-post ulit si Andrew na may pamagat na I am scared. You might not see me post ever again. My videos weren't fake. Dito ay sinabi niyang baka hindi na daw siya ulit makapag-upload at hindi daw mga peke yung mga videos niya. 9 seconds lang ang itinagal ng video na yon. Ang tanging nasabi na lang ng mga taong tumutok sa mga videos niya ay mag-iingat siya. At kinabukasan ay nag-upload ulit si Andrew ng isa pang video na siyang magiging huling upload na nga ni Andrew sa account niya. What is that? That was not there yesterday. Sa post na to ay may nakita naman si Andrew na malaking bahay sa ibabaw ng bundok na sinabi niyang wala yun dito nung nakaraang araw. Na para bang tinayo yung malaking bahay na yun sa ibabaw ng bundok sa loob lang ng isang araw. Dito ay parang hindi pa tumitigil si Andrew sa pagpo-post patungkol dun sa higanting nakita niya. Na para bang sa kabila ng pinapatahimik na siya ng mga taong humahabol sa kanya ay patuloy pa rin niya tong ginagawa. Yung huling upload na to ni Andrew ay na-post noong May 17. At mula nun ay hindi na ulit ito nasundan. Sa paglipas ng mga araw, ng mga linggo, hanggang sa mahigit na sa isang buwan, ay napupuno na ng komento yung mga post ni Andrew na kung ano na kayang nangyari sa kanya. Noong early 2022, 34 years old si Andrew nito. Kagaya ng maraming mga tao ay meron din siyang mga social media accounts. At isa na nga dyan, yung TikTok. Ang tanging pinupost lang dito ni Andrew noon ay patungkol sa araw-araw niyang buhay kasama yung girlfriend niya, aso, pati yung araw-araw niya rin ginagawa sa trabaho. Palabiro din siya, aspiring artist, at nagbago to lahat nung April nung na-curious siya sa bagay na nakita niya sa ibabaw ng bundok at pinost niya ito sa social media. At nung huling upload ni Andrew nung May 18 ay hindi na ulit nalaman ng mga taong sumusubaybay sa kanya kung anong nangyari sa kanya. At makalipas ang mahigit sa isang buwan matapos yung huli niyang upload, umaga, araw ng Biyernes, July 1, 2022, ay may nag-viral na post mula sa local digital newspaper sa Alberta na patay na daw si Andrew Dawson. Maging yung Facebook account niya, pinakita dito na patay na nga daw to. Hindi malinaw dito kung anong kinamatay niya. Wala nagsasalita na kahit sino kung ano ba talaga nangyari kay Andrew. Na para bang basta namatay na lang to at walang sino mang tao ang gustong magsalita. Pero syempre, sa tingin ng mga tao ay ahensya na ng gobyerno ang may gawa nito. Dahil ayaw tumigil ni Andrew, pinatahimik tuloy siya. Hati ang opinyon ng mga tao patungkol sa kwento na to. Sabi ng iba ay hindi daw to totoo, ginagawa lang daw to ni Andrew para sumikat siya at kumita ng pera. Ang kaso nga lang, hanggang ngayon ay hindi na siya ulit nag-upload. Kung hindi man talaga totoo lahat ng mga upload ni Andrew, nasaan na kaya siya? Bakit wala siyang upload kahit saan sa mga social media accounts niya? At kung patay na nga talaga si Andrew, bakit kung sino kahit sa mga kakilala niya ay walang nagsasalita sa kung ano kayang nangyari sa kanya? Kung peke man to lahat ay masasabing napakagaling ni Andrew sa bagay na to. Ngunit kung namatay nga talaga siya noong July 1, 2022,
ay malaki itong kalungkutan para sa pamilya niya. Dahil 34 years old pa lang siya nung taon na yon. Isa sa mga dapat natin tandaan sa kwento na to na ang bansang Canada ay ang may pinakamaraming report patungkol sa mga higante. At dalawa nga sa mga video ko, yung Nahanni Valley at ang lugar na tinatawag na Portlac ay mga lugar na matatagpuan sa Canada at malapit sa Canada. Dalawa lang yan sa daang-daang mga report na natanggap ng gobyerno ng Canada sa makalipas na mahigit sa 200 taon. Dapat din nating tandaan na malaking bahagi ng bansang Canada ay hindi kayang tiran at puntahan ng tao. Ang mga lugar na to ay puro mga bundok, walang daan, walang kalsada, kaya't hindi rin alam ng mga tao kung ano ang mga nakatira dito. Pero ano nga kaya talaga nangyari kay Andrew Dawson? Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.